Kung sa malalaking pamilihan, banye-banyerang isda ang ipinagbebenta, dito sa maliit na isla ng Maumawan, Bien Unido, Bohol, ang maliit na bahay nito ang nagsisilbing bagsakan ng isda ng mga mangingisda rito. At ang maliit na timbangang ito ang humuhusga kung magkano ang iuuwing kita ng mga mangingisda. Pero sa kabila ng tila simpleng prosesong ito, gaano nga ba kahirap ang ginagawang pangingisda ng mga taga Maumawan? Tara, samahan niyo ako. Halos kalahating oras na biyahe mula sa town proper ng Bien Unido, Bohol gamit ang demotor na bangka. Mararating ang Maumawan Island na tahanan ng maraming mangingisda. At sa liit ng isla ng Maumawan, maaari mong malibot ang paligid nito. Una nating nakadaupang palad ang mga residente ng Bien Unido matapos na mapinsala ng bagyong Odette ang kanilang isla na dahilan ng pagkasira ng kanilang mga bangka. Isa sa mga mangingisdang lubhang naapektuhan ng nangyaring bagyo ay si Tatay Francisco Soriso, na sa awa at tulong ng Diyos ay ating napagkalooban ng bangka noong taong 2021 at patuloy na nagagamit hanggang sa ngayon. Hindi pa man pumuputok ang liwanag, maagang gumising si Tatay Francisco upang maghanda ng kanyang mga babaunin sa laot. At upang maitawid ang araw na ito, bago pumalaot si Tatay Francisco, ay nagtimpla muna siya ng kape at nagbukas ng biskwit, panlaman sa sikmura upang may mapagkunan ng lakas sa panibagong araw ng paghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Mababa ang tubig sa dalampasigan o low tide noong araw na ating sinamahan si Tatay. At upang hindi masayang ang ating oras habang naghihintay na tumaas ang tubig, nagbalik tanaw muna tayo sa buhay ni Tatay kung paanong nakatulong ang ating programa sa kanyang buhay. Gandang araw po, Ma'am Frankie. Sige po, upo po kayo rito. Ma'am Frankie, pakikwento nga po, ano yung naging buhay nyo after nung bagyong Odette? Sabi ko lang sa yung dumaan yung Odette, mahirap kami kasi yung bangka kong malaki, sira. Kasi nakatulong sa amin, pang araw-araw lang kain. Balit ng bigas, ulam. Kaya pang gasto sa sa estudyante ko. Aral kasi sa lungsod ng Binido. Kaya pang lingguhan akong utang sa sa Sweet Tree sa Kwan, loan. So malaking tulong sa serbisyong bayanihan sa binigay lang baruto sa akin. Salamat ako. Hindi pa sa yung serbisyo ng bayanihan, hindi ako makaon sa mahirap. Kasi wala akong sakit. Salamat ako, malaki akong pasalamat. At bago tayo tuluyang lumaot, nang huli muna si Tatay ng pangkain dito sa dalampasigan. Tumaas na yung tubig sa dagat, kaya ngayon samahan nyo kami. Mangingisda na si Mang Frankie at tuturuan niya tayo paano mangisda. Tara po, samahan nyo kami. Dito kami ngayon, kung susukatin natin, mga nasa 100 meters ito from dun sa Pangpang. So ito yung first spot namin ng Pang. Para mag-check kung mayroong nahuli. Meron na siyang unang nahuli. Yung unang nahuli mo, Mang Frank, ay butete. Hindi naman yung nakakain. Pero dito magta-try pa rin kasi ang ginagawa, lalagay ng pain doon sa kawil, tapos ihuhulog lang. So, yan, dalawa kaming maghuhulog ng kawil. Tapos ano po ang mararamdaman para masabing may... Merong magtinig ko ilalim. Oo, so parang biglang may kakagat. So, biglang ihilahin na kami naramdaman. So magta-try tayo ngayon. Ma'am Frankie, paano niyo po nalalaman na yung area na kung saan kayo huminto, merong isda? Ano yung mga palatandaan? Yung mga yung bukid. Yung tingnan namin bukid nga. Maigo na sa nga.
yan matamaan sa yung kahoy. Okay. Pwede na dito. So yung Yung- area na to, madalas din po kayo dito sa Oo, lugar dito. na to. Ito talaga yung mga spot na. Oo. May panahon po ba na na walang isda? Mayroon. Meron. Yung kanang walang sugal yung walang agos ngayon. Walang agos. Pag Oo. walang agos, walang isda. Walang isda. Mm. Mahina pag kumain. Ilang oras po ang kinakain? Mga alas 11, alas 10, uwi na. Pero umpisa kami mga alas 6. Alas 6 talaga. Oo. Simula. Pag high tide, mas magandang pagbangaw. Ganda. Ayun o, samok, awakan. Oo. Yan, meron na ulo ng Frankie. Pero mainit. Talagang kung di ka sanay, masakit sa balat Oo, sakit. yung init. Talagang Yung mula alas 6 nagsisimula si Mang Frankie. Hanggang alas 11, napakainit nun. Oo, sa pero hapon po, kayo, nangingisda pa rin kayo? hindi na. Hindi na. Sobrang init na yun. Sobra na yun. Oo. Pero magdala kami ng yung ayun o, malaki na o. Yun, mas malaki-laki. Oh. Ako rin, magka-try din ako. Try natin. Ang oras ngayon ay 11:30. So, nangawil tayo sa loob ng 3.5 oras. So, doon sa 3 hours and 30 minutes ay mahigit 1 kilo yung nahuli namin. Ngayon, pabalik na kami ng Pangpang. Sinagbuan, papunta, pabalik, Sagwan din. So, ang isang laging naalalayan dito ni Mang Frankie, yung matangay siya sa malayo. Okay, pauwi na kami ng Maumawan Island. Kanina habang nasa laot, bakas sa mukha ni tatay ang lungkot dahil mukhang hindi man lang maibebenta ang mga nahuli nating isda at ito'y sapat lang sa kanilang pangulam. Pero lingid sa kaalaman ni tatay, may naghihintay na sorpresa para sa kanya. Meron kaming munting alaala po para sa inyo. Sustaw, salamat ako. Ayan, salamat po sa oras. Yung pong pangarap nyong lambat. Yan, mula po sa sa serbisyong bayanihan kasi nakita po namin yung pagsisikap din ninyo. Malaki na pong pasasalamat sa MCGI na bigyan nila kami ng maraming kusiri, lambat, saka yung bigas, yung mga kape. So maraming salamat. Malaki na yung tulong sa amin. Oo. Paano tayo makabili yan? Salamat. Sa aking paglalakad kanina habang kasama si Tatay Francisco pabalik sa kanilang bahay, naisip kong hindi talaga biro ang pagod na nararanasan ng isang mangingisda, lalo na kung ikaw ay may katandaan na sa buhay, kung saan mahina na ang pangangatawan. Idagdag pa ang mga isipin na paano kung may biglang mangyari sa laot at wala kang kasama. Ilan lamang ito sa mga alalahanin ng isang mangingisda, bukod pa ang mga sakunang dumadating paminsan-minsan o madalas gaya ng pagdating ng bagyo. Sira-sirang mga bahay, bangka at lambat. Ganito ang sitwasyon ng mga mangingisda dito sa Maumawan Island. Matapos na bayuhin ng bagyong Odette noong una natin silang puntahan taong 2021. At sa awa at tulong ng Diyos, matapos natin silang mabigyan ng bagong bangka. Makalipas ang 2 taon, ay nakaahon na mula sa hagupit ng bagyong Odette ang ilan sa mga mangingisda ng Maumawan Island, Bien Unido, Bohol. Nalipay ko kay napil mo ko mahit. O tayo pamasyon ko na de. Sapi mo po, pagkabugas pag Tapo may kalipay. Wa siya ka magdamag.
Umuha. Umog na ba di ay grasya nga maabot na mo. Salamat yun. Natagaan niya, yun. kamalig jud ni gamay jud. Atong pag nagat na niya nga nakuan na kuan ni nakatukod lagi mig gamay pa yan nga asam ni makatukod na tog wa pa jud makapanagat. Ilan lamang sina Tatay Francisco at iba pang mga mangingisdang ating napagkalooban ng bangka noon at ngayon ay nakakatulong na rin para sa ibang mga mangingisda. At dahil ibang magmahal ang ating programa, isang munting salo-salo ang inihanda natin para sa kanila. Siyempre, hindi tayo uuwi na walang iiwan ng groceries para sa mga mangingisdang ating unang nakadaupang palad. Halos 2 taon na ang nakararaan, kaya't grocery packs naman ang ating ipinagkaloob sa kanila. Gaya nga ng kasabihan mga kasangbahay, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime. Salamat sa Diyos, naging instrumento ang ating programa upang makatugon sa pangangailangan ng ilan sa ating mga kababayan. Gaya na lamang dito sa isla ng Maumawan, Bien Unido, Bohol. At sa kwento natin ngayong araw, sana ay magbukas ng ating kaisipan na anuman ang ating kalagayan sa buhay ay maging mapagpasalamat tayo sa Diyos at maging bukas palad para sa nangangailangan. Hanggang sa muli, mga kasangbahay.